Okay, good morning. Welcome back dito sa ating Road Trend Philippines. So meron naman tayong isang client. This is a Honda Brio RS 2022 model. Ang concern nito, pag tumatakbo sa expressway mga around 80 km/h, bigla na lang namamatay yung makina ng kanyang sasakyan. So brief history, dinala tong unit sa kasa, and ang recommendation is palit ng 4 na ignition coil, which is hindi ginaya ni client dahil sobrang taas ng aray ko ng presyo ng ignition coil ng mga ganitong klase ng unit. And yun naman, kumbaga parang syempre, kumbaga parang nagsik muna ng second opinion si boss, si client, nadalhin sa atin yung unit for further dig up nung or diagnostic ng kanyang concern. And we have found out nga na based on our diagnostics na hindi naman sa ignition coil nanggagaling yung problema dahil wala namang misfire yung kanyang sasakyan. So ang nakita natin problema ay na naman tayo, mag-aabang na naman kayo dyan. At sa mga naka-Honda Brio, baka sure ako makakatulong to sa inyo. Pagka na-encounter nyo yung biglang namatay yung makina during driving, so baka ito na yung problema ng unit ninyo. So ang nakita namin dahilan is ito, yung kanyang fuel pump relay. So as you can see, uminit, tapos medyo parang nag-meltdown na yung kanyang fuel pump. So bakit nga ba nangyayari yung ganyang problema? So ang isa namin nakikita dyan, kasi itong kotse na to is transferred lang kay boss. This is a company car. Technically wala siyang repair or maintenance history nitong unit, so hindi niya alam. And based dun sa ating diagnostics, nakita natin na hindi na original yung relay na kinabit. So napaka-importante niyan, boss, no, yung mga relay na pinapalit natin dun sa mga accessories ng ating driver accessories ng ating mga sasakyan, kasi meron yung tinatawag na ampere rating. Pagka hindi kinaya ng relay yung ampere rating ng load requirement, ang mangyayari dyan, iinit yung relay at magme-meltdown kagaya nito. So ano ba yung mga cause nyan? It's either yon ampere rating hindi tama or hindi pasok doon sa specifications based dun sa load na ida-drive ng relay, and the same time syempre kung ano yung quality ng relay na kinabit. Is it original? Is it reliable or durable based dun sa company na gumawa ng relay? Reliable ba siya? Kasi kung hindi, ganito talaga yung mangyayari niyan. So eto, kagaya niyan, nag-meltdown si relay ng fuel pump. And technically pagka nagkaganyan yung relay ng inyong mga fuel pump, bigla talagang mawawala ng bigla talaga mamamatay yung makina ng inyong mga sasakyan pagka ginagamit ninyo, dahil magka-cut off si relay. Since fuel pump ang kinokontrol nyan, mawawalan kayo ng supply ng gasolina doon sa makina. That is causing the issue na bigla siyang namamatay. So nag-i-start naman siya pagka pinatay mo, pero pag once na uminit ulit yung relay, ayan, yun, magka-cut off na naman si relay dahil hindi niya kinakaya yung load current requirement ng fuel pump. So pag nangyari yun, mamamatay na naman si fuel pump at mamamatay na naman yung makina ng inyong sasakyan. So yan, tinetest drive natin yung unit ni boss, and ayun, okay na yung unit ni sir na Honda Brio RS. As you can see, yan, si Jibo, tinetest drive niya para pag binalik natin to sa kliyente yung unit, talagang masatisfied siya na na-rectify natin yung root cause ng problema ng kanyang sasakyan at hindi na bumalik yung issue ng kanyang unit. So yung tip natin for today, mga boss, kung na-encounter nyo to dun sa inyong mga sasakyan, check nyo yung fuel pump relay ng inyong mga Honda Brio. Peace out!